mapagpalang araw sa inyong lahat. Ako nga pala si Binibini Jennifer de Lima at ngayon ay tatalakayin natin ang tungkol sa ortografiyang Filipino. Para mas malinaw na maunawaan ang aralin, ating bibigyang linaw at kahulugan ang salitang ortografiya at Filipino. Ang salitang ortografiya na nabuo mula sa Griego na ortho na nangangahulugang gusto at grafia naman na nangangahulugang pasulat o simulat. Ito ay sining ng pagsulat ng mga salita na may kawastuhan sa paggamit ng mga titik alinsunod sa wastong gamit at pagbaybay. Ang Filipino naman ay ang wikang nililinang katuwang ang iba't ibang wika at wikain na umiiral sa Pilipinas. Bahagi ng ortografiyang Filipino ang mga graphema. Ang graphema ay ang pinakamaliit na unit o bahagi ng isang sistema ng pagsulat. Sa ortografiyang Filipino, ito ay binubuo ng mga titik at di-titik. May 28 titik at binibigkas sa tunog Ingles, maliban na lamang sa enye na binibigkas sa tunog Kastila. Ang mga sumusunod ay ang 28 titik. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, N, G, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Ang mga di-titik naman ay binubuo ng mga tulbik at mga bantas. Ang mga tulbik o asento ay gabay sa paraan ng pagbigkas ng mga salita. Samantalang, ang mga bantas naman ay kumakatawan sa mga patlang at himig ng pagsasalita sa pagitan ng mga titik at bantig. Ang mga tuldik na kalimitang ginagamit ay una, tuldik na pahilis. Sumisimbolo sa diin at o haba. Pangalawa, tuldik na paiwa. Pangatlo, tuldik na pakopya na sumisimbolo sa impit na tunog. Pang-apat ay ang tuldik na patuldok, kahawig ng umlaut at diaresis, kumakatawan sa tunog na tinatawag na skwa sa linguistika. Narito naman ang mga bantas na ginagamit. Una, kuwit. Pangalawa, tuldok. Pangatlo, pananong. Pang-apat, padamdam. Panglima, tuldok, kuwit. Pang-anim, tutuldok. Pang-pito, kudlit. Pang-walo, gitling. At ang huli, pang-siyam, panipi. Ngayon naman ay dumako tayo sa mga tuntuning panlahat sa pagbaybay. Una ay ang pasalitang pagbaybay. Patitik ang pasalitang pagbaybay sa Filipino. Ibig sabihin, isa-isang binibigkas sa maayos na pagkakasunod-sunod ang mga letrang bumubuo sa isang salita, pantig, daglat, acronym, inisyal, simbolong pang-agham at pang-matematika at iba pa. Magbibigay ako ng ilang halimbawa sa iba't ibang kategorya upang lubos na maunawaan kung ano ang tamang pasalitang pagbaybay. B-A-Y-A-N P-A-G K-J-J capital K-G-G tuldo K-W-F capital K capital W capital F. Ganun din ang pasalitang pagbaybay sa inisyal ng tao, inisyal ng samahan o institusyon, simbolong pang-agham at pang-matematika. Ngayon naman ay dumako tayo sa pasulat na pagbaybay. Mananatili ang isa-isang tumbasan ng tunog at letra sa pasulat na pagbaybay ng mga salita sa wikang Filipino. Sinusunod pa rin ang tuntuning kung ano ang bigkas ay siyang sulat at kung ano ang sulat ay siyang bigkas. Gayonpaman, may tiyak na tuntunin sa pagpapaluwag ng gamit ng 8 dagdag na letra. Ang C, F, J, N, Q, V at Z. Narito ang ilang mga tuntunin sa panghihiram. Una, gamitin ang kasalukuyang leksikon ng Filipino bilang panumbas sa mga salitang banyaga. Halimbawa, hiram na salita, honesty, katumbas sa Filipino ay katapatan. Pangalawa, kumuha sa mga salita mula sa iba't ibang katutubong wika ng bansa. Halimbawa, husband, ang katumbas nito ay bana mula sa Hiligaynon. Pangatlo, bigkasin sa orihinal na anyo ang hiram na salita mula sa Kastila, Ingles at iba pang wikang banyaga at baybayin naman ito sa Filipino. Halimbawa, makina, ito ay binigkas sa orihinal na anyo at binaybay sa Filipino. Sunod naman ay gamitin ang mga letrang C, F, J, N, Q, V at Z kapag ang salita ay hiniram ng buo ayon sa mga sumusunod na kondisyon. Sa kabuuan, ang ortografiyang Filipino ay sining ng tamang pagbaybay at pagsulat ng mga salita ayon sa tamang pamantayan o gamit. Muli, ako si Binibini Jennifer de Lima at dito na nagtatapos ang aking pagtalakay sa paksang ortografiyang Filipino.